Gawin na talagang nationwide na online na lang muna lahat because of the El Nino. Napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone. Even sa loob ng classroom. Na i-ban na yung paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Gobyerno balak nang suspindihin ang klase dahil sa sobrang init sa Pilipinas at nagbabadyang El Nino. At gawin ng lamang itong modular o online classes po. At napakaganda sigurong balita nito para sa ating mga estudyante at para na rin sa mga magulang para hindi na po tayo gagastos ng pamasahe. Pabor po ito sa mga magulang, ngunit hindi po pabor ito sa mga bata dahil mawawalan po sila ng allowance. So yan po ang mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Pero since chairman kayo ng Basic Ed Committee, tama ba sir na or agreeable ba kayo dun sa suggestion na gawin na talagang nationwide na balik tayo dun sa COVID time na online na lang muna lahat because of the El Nino? May pros and cons yan siya, no? Marami akong kausap na magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil sabi nila na yung bata hindi natututo at pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin ng magulang natin mag face-to-face. Pero alam ko, napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa Metro Manila, ang dami nagsuspend. So, ang nakikita ko dyan, to immediately, dahil yung pag-transition natin 4 years to 5 years pag-aralan kung pwede pang iksian. Kung kayang gawing 1 year or 2 year para makabalik na tayo sa dating calendar natin. Yung dating calendar natin, yun ang bagay sa atin dahil sanay na tayo doon at hindi pumapasok yung bata during summer. At nakikita natin, nakikita ko dito at sabi rin ng maraming experts, baka itong ganitong napakainit na summer maging new normal na no sa bansa natin. So ang ibig sabihin, April, May, papalo na ng mga between 35, 40, 45, no? So talagang mahirapan yung bata pumasok at mag-aral lalo na almost 99% ng public schools natin walang aircon, no? So, nakikita ko dyan, mag-slow transition tayo. Pero ngayon, nandito tayo, yung mga areas na napakainit, wala tayong choice kung hindi mag-blended learning muna o yung tinatawag nating distance learning or online learning. Ibig sabihin sa bahay na muna. So, ang principals natin, dapat alisto sila. No, yung LGUs natin, dapat alisto sila na kung mainit sa kanilang lugar, wag nang pipilitin na pumasok pa yung bata. And then last, sir, this is for another story lang. Andun kasi, kausap namin kanina si Dr. Virgilio Almario and sabi nga niya, hanggang ngayon, andun yung difficulty to encourage children, yung Filipinos in general na lang, to go back to books and to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng Senado or ng committee nyo para maibalik natin or makita, maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa, lalo na ng mga bata. May magandang observation yan, no? Meron akong dalawang isa balak gawin at isa gagawin. Ito simple lang to, no? We're declaring the month of March, no, as the National Reading Month. Para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro at lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya, mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata, no?
At in addition to that, yung mga bookstores, sinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number 1. Number 2, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-ban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, even sa loob ng classroom. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-ban na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. No? Pero during time of school hours, i-ban na yun. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media, very accessible na. Okay, last question from NIMFA. Nandiyan na kasi Senator Robin. Ayun. Sir, sabi ng Task Force El Nino, 103 na yung cities and provinces na nag-declare ng state of calamity dahil sa El Nino. Na mukhang kailangan naman talaga. Pero sir, who's checking kung reasonable yung declaration ng state of calamity? Kasi sir, di ba pag meron declaration ng state of calamity, merong you do away with the bidding? Yes. And baka maabuso. Yeah. Karamihan, halos lahat nung nag-declare, nung tinitignan ko yung list, ay agriculture LGUs. No? So, karamihan nito ay agriculture-based LGUs. Ibig sabihin, natuyo yung palay, walang tubig, yung mga farmers ay walang pananim, at kailangan nila ngayon gamitin yung kanilang calamity fund para makatulong. Dapat ma-check yan mabuti ng Department of Agriculture. No? Dito papasok ang Department of Agriculture to validate kung talagang affected sila ng El Nino in terms of agriculture. At ako naniniwala affected. In fact, kausap ko yung ibang mga governors. Talagang grabe yung agriculture base. No? Grabe dahil nga walang tubig. Tuyong-tuyo yung kanilang ilog, tuyong-tuyo yung kanilang supply ng tubig, at hindi sila makatanim ng mga pananim sa kanilang lugar. So, as a practice of check and balance, ang Department of Agriculture dapat i-validate yan. Sir, nung role ng DILG? Kasama rin ang DILG. But ang technical aspect will be Department of Agriculture dahil sila talagang makakaalam. No? Ang DILG is more supervision over the local government units. Basta sir, kailangan alert or anong tawag doon, bantayan kasi nga binanggit niyo yung calamity fund kasi ang habol doon di ba? Yeah, so malalaki ang calamity fund at ang calamity fund, tama ka, walang bidding, very flexible yan. But ako naniniwala naman NIMFA sa mga kausap kong LGU na may valid reason yung kanilang pagdeklara ng state of calamity. But nevertheless, dapat i-validate ng Department of Agriculture. So ayun nga mga kuys, mga guys, no, sana po mapag-aralan po nila ng kung ano po ang nararapat o tamang paraan po para po sa darating na El Nino o tag-init mga kuys, mga guys, no. Well, pabor po ito talaga sa ating mga magulang dahil sa iwas po tayo sa mga disgrasya o safety ng mga kabataan ay sa bahay lang po sila mga kuys, mga guys, no. Ang problema lang po, yung hindi pabor nito, yung mga kabataan. Dahil mawawala na po sila ng allotment o allowance. Well, alam niyo mga kuys, mga guys, mga bata, mga kuys, mga gayas. Kahit nasa bahay lang sila, ay manghingi talaga yan ng allowance. Modular man yan o online class. Pero, ang ikinababahala po ng DepEd, baka po yung mga magulang nang po ang mag-answer ng kailang modular. So, po may mga kus, mga guys, mas maganda siguro yung online kasi harap-harapan po yon na yung teacher at saka yung estudyante, mga kus. Pero nga lang, mga kus, mayroong pero din, mga kus, mga guys, no? Dahil hindi po lahat ng mga estudyante ay mayroon pong internet at mayroon pong cellphone.
Kung magmodular naman mga quiz mga gayas, ay nababahala po ang mga teacher o DepEd na baka po ay walang matutunan yung mga bata dahil ang sasagot is yung mga parents. So, dapat po talagang pagtuunang pansin o pag-aralan ng mabuti kung ano po talaga ang dapat gawin para sa ikakabuti ng mga mag-aaral, mga quiz, mga gayas. Dahil kung papapasukin mo naman sila mga quiz, mga gayas, delikado rin po sa heat stroke o mga skin allergy o mga sakit po sa balat dahil sa sobrang init. At mayroon pa pong pinaglaan ng pansin po ng mga DepEd or ng gobyerno mga quiz, mga gayas, na dapat na ba po bang ipagbawal ang cellphone sa loob ng school, mga quiz, mga gayas, no? Yan po ang pinagtutuunan po nila ngayon o pinag-aralan kung tatanggalin na po ba sa mga estudyante yung paggagamit ng cellphone sa panahon po ng classes, mga quiz, mga gayas. So sabi naman nila na pwede namang mag-cellphone but pagkatapos na ng klase, mga quiz, mga gayas. So talagang masiguro marami na pong nakapansin na sa tuwing may klase ay hinawakan po. Buti naman siguro kung ginagamit nila sa tungkol sa kanilang leksyon. But siguro doon sa TikTok o Facebook o YouTube, kaya nag-aaralan din po nila yan na dapat na ba pong tanggalin ang pagsiselfone dahil talagang nakasira po yan sa kanilang pag-aaral, mga quiz, mga guys, no? Hindi po sila makakonsentrate niyan kapag may hawak-hawak po talagang cellphone. So, isa din po yan sa pinag-aaralan nila kung dapat na bang ipagbawal sa mga estudyante ang paggamit o pagdala ng cellphone sa loob ng paaralan. Okay na ba tayo doon, mga quiz, mga gayas? At sa next video po ay panoorin po natin. Naku po, Senator Bongo nagalit po. Next video po. Subscribe for now and God bless all. Peace.